kayo, 60,000. Takbo na kayo, mag-apply na agad. Kabayan, aktibo ka bang nagbabayad ng inyong OWA membership at may anak o kapatid kang magkokolehiyo ngayon darating na 2025 to 2026? Ito na ang pagkakataon mga kababayan na dapat ninyo i-grab ang scholarship ng OWA. Baka sakaling mapasama ang inyong anak o kapatid dahil sayang po ang opportunity na inihandog ng OWA. Napakalaking tulong po ng programang ito lalo na't napakamahal ng tuition pay sa kolehiyo. Ang EDSP o Educational for Development Scholarship Program at CMWSP o Congressional Migrant Workers Scholarship Program ng OWA ay muling magbubukas ang online application ngayong November 4 at magtatapos hanggang sa November 29 nitong kasalukuyan. Kung pala rin makapasok ang inyong anak sa programang ito na binuo ng OWA, siya po ay makakatanggap ng 60,000 pesos kada taon hanggang sa maabot niya ang kursong pinapangarap niya na maging daan para makahanap siya ng magandang trabaho. Kailangan i-grab po ninyo yun dahil paunahan po yun. I-grab nyo ang opportunity kasi sayang, mahal ang tuition ngayon. Kaya huwag niyong palampasin ang pagkakataong ito mga kababayan. Sabihan niyo po ang anak o kapatid mo na tingnan ang website ng OWA na malapit sa inyong lugar para makapagsumiti sila ng application form sa online. At pwede rin pong pumunta mismo ang anak o kapatid mo sa OWA ng personal para doon mismo magpasa ng dokumento at kung ano pang mga kailangan. At kung ikaw ay nasa abroad ngayon, kailangan mo lamang ipadala ang litrato ng iyong salary certificate at copy ng iyong pasaporte sa inyong anak. Ipadala niyo lamang ito sa pamamagitan ng Facebook Messenger o di kaya sa Gmail. Para sa karagdagan pang impormasyon, pakinggan po ang buong video para inyo pong mas maunawaan ang programang ito ng OWA at nang malaman ninyo kung sino-sino ang kwalipikado sa programang ito at kung ano-ano ang mga dokumentong kailangan para makapaghanda po kayo habang maaga pa. Dahil ang basihan po dito, first come first serve, kaya huwag po kayong magpapahuli, baka ito na yung pagkakataon na para sa inyo at sa iyong anak. Kaya't alamin natin kung ano itong EDSP scholarship ng OWA. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Para malinawan po ng ating mga kababayan, lalo-lalo po yung mga kasambahay na nagtatanong regarding po sa scholarship. Yung tinatawag na EDSP, Education for Development Scholarship Program, para ito sa mga tinatawag na mahuhusay ng mga anak ng OFWs. Yan pong merong grado ng at least 80% ng high school at nakapasa sa exam ng DOST na dinadaos ng at least twice a year. Sir, yung po bang sakop po ng scholarship na ibinibigay niyo pa sa mga talagang para sa anak ng OFW, hindi po kapatid or pamangkin o anak lang talaga? Nangyayari lang po yung sa kapatid kapag single. Okay. Single yung OFW. Paalala po mga kababayan, aplikable lamang po ang kapatid kapag ang isang OFW ay hindi kasal. Pwede nyo po i-apply sa scholarship ng OWA. So pwede po, kung mo single siya tapos yung kapatid niya may anak, pwede po niyang ipasa doon? Hindi po, sa kapatid lang. Kapatid lang talaga. So, bukod po doon, paano po yung nakauwi na ng mga OFW, sir? Paano po ang kanilang... Pwede pa rin sila? Pwede rin po. Meron pong grace period na mga 6 na buwan wala ng pagkakauwi. Pwede pa rin maging scholar ang anak. So, paano po silang gagawin nila? Halimbawa, sila nasa probinsya sila. Ano pong mga requirements na pwede nilang gawin, sir? Basta dumulog lang po sa kahit anong OWA regional office. Ang suggestion ko, nandun mga requirements nasa owa.gov.ph. Pumunta lang po doon sa owa.gov.ph. Okay, narinig niyo po mga kabayan, ha? Kahit kalagitnaan na po ng taon, pwede pa po may pasok. Kung pasimula pa lang freshman, the grade requirement is 80%. At dapat nakapasa sa DOST exam. Kapag sa kalagitnaan ng kolehiyo, 85% ang general weighted average dapat sa kolehiyo. No exam. Okay. So, sir, hindi po sakop dito yung elementary, high school, college lang po, no? College lang po yan. Okay. Tapos, pagka hindi pasok doon sa criteria na yon, kahit kung gusto nyo ng scholarship program na walang grade requirement, pwede rin po. Basta't ang... Okay. Sir, ilan po ba ang allowed na bawat isang OFW? So, isa lang. So, narinig niyo po mga ka-OFW, isa lang po ang bawat isang OFW ang allowed para do makapasok sa programa ng scholarship program ng OWA.
So, kung may nagtatanong po sir, pamangkin, single, pamangkin, dira pa. Hindi po pwede ma'am, pasensya na po kayo. Kapatid po pwede, basta single ang OFW at anak po ang pwede. So, yun po ang ating sinasabi. Isa lang po per OFW family ang pwedeng maka-avail ng scholarship program. So kung halimbawa po ang both parents ay OFW, ang mga kapatid po ay OFW, isa lang po sa pamilya nila ang makaka-avail. Basta po lagi nating tatandaan na isang availment lang po ng scholarship program per OFW family. Okay. So, meron pa po tayong question dito. Tanong ko lang po kung halimbawa ang isang OFW ay hindi diretsyong nakakapagbayad ng every 2 years sa OWA. Makakasali pa din po ba ang anak sa scholarship? Pwede po. Kasi ang magiging basis po natin dyan, active OWA member si OFW at the time po ng application. So kung nagbayad po si OFW ng July 31, 2022 at hindi po dire-diretso ang kanyang pagbabayad, halimbawa po year 2010 hindi siya nakapagbayad and then 2022 na lang po ulit siya nakapag-renew ng kanyang membership, pwede po yan. So ulitin po natin, ang magiging basis po natin ay yung date po ng application. Okay. May isang katanungan dito mula kay Chai Morillo. Ang sabi niya, paano po kapag di na active? Tatanggalin na po ba sa scholar? Okay. Para po sa inyong katanungan, kung halimbawa po na umuwi na si OFW dito at scholar na po siya dati ng OWA, hindi na po tatanggalin yung kanyang anak na bilang scholar ng OWA. Dahil ang basis po natin dyan ay yung application date po kung active OWA member po si OFW during the time po ng application. Ito mula kay Ma'am Madeleine Sophie Castro Kiel. Good afternoon po, Ma'am, Sir. Paano po if ang name ng OFW sa birth certificate at ng anak at sa name ng OFW sa passport ay magkaiba ang spelling? Pwede po bang mag-apply ang anak ko ng scholarship? Yes, ma'am, pwede po. Basta po mag-provide po tayo ng affidavit po na yung spelling po ng pangalan ninyo sa passport at spelling po ng pangalan ninyo sa birth certificate ng anak ninyo ay iisang tao lang. So, ma'am, sir, pasok na ba sa scholarship ang grade 7 at grade 10? So, hindi pa po. Doon sa ating ODSP sa EDSP, ito po ay mga scholarship for college po. Hindi po ito para doon sa mga high school or elementary. So, for college scholarship po itong ODSP sa EDSP po. Ito mula kay Sir Roel Perez. Papaano po kung nasa Manila nag-aaral ang first year college na anak ko? Yun ang tanong niya. So incoming second year po siya ng school year 2022-2023. Pwede kung sa Manila po siya nag-aaral, pwede po siyang mag-apply ng EDSP. Yan po yung 60,000 per school year. Regardless naman po kung saan siya nag-aaral yan. Yan. Doon sa EDSP po, katulad na sabi ng Ma'am Mel, kailangan lang po ay pasok kayo doon sa qualification pa ng EDSP scholarship po natin. Nag-announce po ang OWA na may scholarship na po, open na po. Kailangan na po agad yung mag-apply. Kasi sa dami po nag-a-apply, yung possibility po na hindi kayo makuha ay nadudoon po sa dami po kasi nag-a-apply. Isa lang po ay binibigay na pagkakataon para makakuha ng scholarship sa isang OFW. Pero paswertihan pa yan kung makuha ka, mapili ka. Kasi may slot lang sila eh. Sa dami po ng OFW, hindi po na ibibigay lahat ng OWA yan. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Kayang gumastos ang OWA doon sa Seafarers Hub saka sa OFW Lounge, wherein pwede namang ipasagot nila yun sa mga manning agency o sa mga Philippine Recruitment Agency yung operation nun. Pero sinolder ng OWA yun, instead na ibigay na lang para sa idagdag na lang sa scholarship. Ang dami pong umaasa sa scholarship pero mahirap po dahil sa paswertihan po yan. Kaya nga po dapat pag nag-announce ng OWA, takbo na kayo, mag-apply na agad. Sayang
So, 60,000 ang makukuha yung financial assistance. Open sa lahat ng eskwelahan kung saan gusto mag-aral. Open to any school. Okay? I-grab nyo ang opportunity kasi sayang, mahal ang tuition ngayon. Pakitulong po sa amin na ma-disseminate itong information dahil limited lang po ang time. Kaya't huwag kayong pahuhuli mga kababayan. Tawagan nyo na kaagad ang anak at kapatid ninyo para makapaghanda po sila. Wala naman pong mawawala kung susubukan nilang mag-apply sa online. Malay natin, sa dinarami-rami ng mga anak ng OFWs, isa ang anak mo ang maswerteng mapili ng OWA. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.